Praise the Lord. Hallelujah. So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin, sa pangalan ng ating Panginoon. So ang ating pong devotion ay nagmumula po dito po sa Door of Faith Church Bay, Laguna. So sa pangunguna po ng ating pong District 6 Supervisor Pastora Cheryl Manansala. So magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. At narito po tayo upang muli ay mag-aral ng kanyang mga salita. So purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Dakila kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa panibagong umagang ito. Salamat sa buhay at kalakasan na amin pong patuloy na nararanasan mula sa iyo. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. Oh, maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, sama-sama natin purihin ang Panginoon. Sambahin natin siya ngayon. Hallelujah. Awitan natin ang ating Diyos na buhay. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan kaagapayan, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, karangalan ng iyong dakilang pangalan, pararangalan ng dakilang pangalan. Hallelujah. Panginoon, salamat. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyong trono na inyong kahabagan at biyaya. Panginoon, sa oras na ito nilalapit namin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Hinihingi ko sa kapangyarihan ng inyong Espiritu manguna kayo sa amin. At dalangin ko, Lord, na inyong mga salita ay maging inspirasyon, maging kalakasan sa amin pong mga buhay bilang mga Kristiyano. Kaya Lord, hinihingi ko sa mga nanonood, roroon, Lord God, sa ibang bansa man, Panginoon, at sa bawat sulok, Panginoon, Lord, ng bansang Pilipinas, hinihingi ko, Lord, yung katagpuin nyo kami, Panginoon. Hinihingi ko rin, Lord, yung smooth connection ng mga internet connection, Lord God, upang ang inyong mga salita ay patuloy na maipangalat, Panginoon, maipangaral, O Diyos, sa umagang ito. Kaya Lord, maraming salamat po. Patuloy namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So isang magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. So ako sa kanyang mga salita. Hallelujah. So buksan natin ating mga Biblia sa Mateo chapter 10. Sa aklat ng Mateo
Kapitulo 10, ang talata po ay 32 hanggang 3. Ang pagkakasabi ng salita ng Diyos, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman amang nasa langit. So mga kapatid, ang title po ng ating pag-uusapan or rejected. Hallelujah. So, are we accepted or rejected? Hallelujah. So, sinabi dito sa talatang binasa natin na sino mang kumilala sa Panginoong Hesus, lalo na sa panahon ngayon. Hallelujah. Kung kikilalanin natin ang Panginoong Hesus, ay kikilanlin din naman tayo ng Panginoon sa langit na bayan. Pero ang sino ay itatatwa rin naman ng Panginoon sa harapan ng kanyang amang nasa langit. So mga kapatid, marami sa panahong ito, hallelujah, na nagkaroon tayo ng pandemic crisis na nararanasan ngayon. Marami sa mga Kristiyano na imbis na lumapit at magbigay ng panahon sa Diyos, ay iniuukol yung kanilang panahon, yung kanilang buhay, sa mga bagay na makamundo sa kalayawan. At ito'y binanggit din sa huling panahon sa aklat ng Timoteo, sa chapter 3. Hallelujah, na sa huling panahon, ang mga tao ay magpo-focus sa mga kalayawan, hindi na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Subalit ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, ay meron akong ilang bagay na gustong ibahagi sa inyo. So, hallelujah. Ano yung pakiramdam na tayo ay na-reject? Hallelujah. Siguro in the long run ng ating paghahanda, preparasyon, tapos pagputok ng bola sa bande, tayo re-reject tayo. Hallelujah. Naalala ko tuloy yung nung taong 2015, hallelujah, ay meron akong kaibigang pastor sa Amerika, So nandun po kasi yung aking mga magulang, ang nanay ko at ang aking kapatid ay naroon sa Amerika. Hallelujah. So meron po silang pastor doon na na-meet ko. Hallelujah. So binigyan niya ako ng invitation para ako'y makarating ng Amerika. To make the long story short, hallelujah, tinrabaho ko yung mga requirements na dapat na kailanganin. Hallelujah. So eto na, pagpunta ko ng US Embassy, hallelujah, sa dami ng aking mga pinagdaanan, makumpleto yung requirements. Pagputok ng bola, denied. Hallelujah. So, nung panahon na yon, nag-pray naman ako. Tapos, actually, nung nagpupunta-punta ako sa ating sentro, Joseph Masaredo noon, panahon na yon. Pero, pagputok ng bola, denied pala. So, mga kapatid, grabe yung panghihinayang ko sa loob noon, na para bang pinagsakluban ako ng sabi ko, Lord, bakit nangyari to? Sabi kong ganon. In the long run ng aking preparation, ang hirap na pinagdaanan, tapos pagputok ng bola, denied. Hallelujah. So ngayong umagang ito, mga kapatid, ang hirap ma-reject. Hallelujah. Lalo na kapag ine-expect mo yung isang bagay na okay to, nag-pray tayo, talagang ginawa natin lahat ng preparasyon, pero pagputok ng bola, denied. Isa na ito sa pinakamahirap na bagay na mararanasan natin. Hallelujah. Sa Biblia, mga kapatid, may tatlong pangyayari sa Biblia na masakit marinig. Hallelujah. So una, yung may 3 puntos po ako dito, pero magbibigay din ako sa huling puntos. Kaya yung una at pangalawa ay akin lang pong pasasadahan. Hallelujah. So sa Lucas chapter 12 verse 13, ito yung story ng mayamang hangal. Nag-imbak siya ng kanyang kayamanan sa kamalig. Hallelujah. At pagkatapos siya ay naupo at sinabi niya sa kanyang sarili, hayan, okay na lahat. Hallelujah. Ang gagawin ko na lang, magpapahinga, kakain, tutulog, kakain. Hallelujah. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, ito ay isang bagay na masakit na marinig. Hangal, hindi mo ba alam na ngayong oras na ito ay kukuhanin ko ang iyong buhay? Kanino mapupunta ang iyong mga inihanda? So mga kapatid, ito yung sinasabi natin na in the long run, hallelujah, ng ating mga ginagawa. Marami kasi mga tao ngayon nagpo-focus sa trabaho na.
Marami kaming kasama ni Pastor Alirio noon na kabataan kami, mga nananalangin magkatrabaho, at nung nagkatrabaho na ay nawala naman sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, wag nating ma-misinterpret na mali yung magtrabaho. Hindi, kalooban ng Diyos na magtrabaho tayo. At sabi nga ng na Timoteo, wag pakainin ng tamad Amen. Pero may mga bagay tayo na dapat isaalang-alang. Hallelujah. Marami kasi sa atin nagtatrabaho, nakapokus sa work, hindi na sa word. Hallelujah. So ibig sabihin, mga kapatid, kahit anong ginagawa natin, hallelujah, pag wala kang time sa Lord, pagdating ng panahon, mga kapatid, lahat ng naipundar mo, kumikita ka man ng malaki, mawawala ng kabuluhan yan. Pansinin nyo sa panahong ito, ng krisis na pinagdadaanan natin, kahit gaano maraming pera ka sa bangko, wala rin nangyari. Sarado ang mga establishmento. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kakaunti ang pumupunta sa mga grocery. Hallelujah. Kahit marami kang pera, walang mangyayari yan. At itong panahong krisis na ito, maunawaan natin na gustong iparating sa atin ng Panginoon yung mga bagay na pinahahalagaan natin. Pagdating ng panahon, walang kabuluhan. Hallelujah. Marcos chapter 8 verse 36, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit man nito'y kanyang buhay. Hallelujah. Mga kapatid, lalo na sa mga nagtatrabaho sa atin, hindi masama magtrabaho, pero you need to spend time with the Lord. Hallelujah. Huwag kang mag-focus masyado sa work. Hallelujah. At mawalan ka na ng time sa Lord. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah. Pangalawa, na pangyayari sa Biblia na masakit marinig ay nasa Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Ito yung panahon na sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ito yung masakit, mga kapatid. In the long run ng ministry, hallelujah, pagdating sa dulo sa verse 23, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Marami daw mga ministers of God na pupunta sa Panginoon, haharap sa Panginoon, at sasabihin ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Mga kapatid, napakasakit marinig ito. In the long run ng ating mga pinaghahandang preparasyon, lalo na mga kapatid, ang tinutukoy dito ng Panginoon, hindi unbeliever, kundi mga minister of God, mga anointed, hallelujah, mga nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit, hallelujah, nagkakaroon ng mga propesiya, tapos sasabihin ng Panginoon sa kanila, in the long, sa huling sabi doon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Hallelujah. Siguro ito na isa sa pinakamasakit, lalo na sa mga lingkod ng Diyos na talaga namang naghirap, hallelujah, tapos pagputok ng bola, rejected sa langit. So ngayon mga kapatid, bakit ni-reject? Hallelujah. Kung pansinin natin sa verse 21, ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, hallelujah, ay papasok na sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. Amen? So mga kapatid, nabanggit din ito ng ating Pastor Paul noon, hallelujah, ginagawa ba natin yung kalooban ng Lord o yung kalooban na natin ang ginagawa natin? Hallelujah. Are you doing it right? Hallelujah. Doing the will of God o yung will mo ang ginagawa mo? So marami sa atin, kahit mga Kristiyano na nangangaral ng salita ng Diyos, mayroong mga iba't ibang direksyon. Hallelujah. At nawawala na sa focus na ipinagagawa sa kanila ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga dito sa amin, sa samahan ng aming mga pastor dito sa Bae, may mga nagsasabi sa akin, oh Pastor Jeff, ikaw ay sumama sa amin, pupunta tayo ng Korea, tayo ay ganito. Hallelujah. So sabi ko naman sa kanila, mga pastor, pasensya na kayo, kung ako'y pinapapunta ng Panginoon dyan, pupunta ako. Pero kung hindi ako pinapapunta ng Panginoon, hindi ako para sumama sa inyo. Hallelujah. Dapat alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? So, pangatlo, dito po ako mag-focus, mga kapatid, sa Revelation chapter 20, verse 14 to 15, isa sa masakit na marinig sa Panginoon, yung hindi ka makasama sa aklat ng buhay. Hallelujah. So mga kapatid, yun nga lang hindi ka makasama sa listahan ng SAP. Di ba? Nagdadamdam na tayo. Hallelujah. So hindi ako kasama sa SAP, hindi ako kasama sa ganito. Yung pa kayang hindi ka kasama,
sa aklat ng buhay. Yun na yung pinakamatindi. Hallelujah. Na masakit na mararanasan natin. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, may tatlong dahilan kung bakit hindi makakarating ang isang tao sa langit na bayan. Meron pong dahilan na sinabi sa Biblia na hindi magdadala sa iyo sa langit at kailangan mo itong maunawaan sa umagang ito. Una, sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21, yung gawa ng laman. Ano ang sabi doon? Hindi maikakailang gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, pakikiapid, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkagalit, pagkapuot, at paglalasing, walang taros na pagsasaya, pagkabahabahagi, and so on. And sabi doon, hindi tatanggapin. Sabi nga ng salita ng Diyos, binabalaan ko kayo. Hindi tatanggapin sa langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Amen po ba? At ganito rin yung sinabi sa Pahayag chapter 21 verse 8. Sabi doon, kalagim-lagim ang sasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa mga kasuklam-suklam na pamumuhay. Hallelujah, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, dito gusto kong bigyan din sa inyo yung mga pagkagalit. Mga kapatid, mayroon pa bang galit sa puso mo ngayong umagang ito? Sa iyong mga mahal sa buhay, meron ka bang galit, sama ng loob? Ito na yung panahon para patawarin mo sila. Hallelujah. So, sa mga may bisyo, sa mga naglalasing, hallelujah, sa mga, meron pa nga ako nakaringgan kaya naman ako naninigarilyo kasi hindi naman sinabi sa Biblia ang bawal manigarilyo. Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ito. Ang paninigarilyo ba ay udyok ng espiritu o udyok ng laman? Hallelujah. Naniniwala ako mga kapatid na ang banal na espiritu, hindi ka uudyok ang manigarilyo o hindi ka uudyak ang maglasing. Amen? Amen po ba? So mga kapatid, ito ba'y udyok ng espiritu o udyok ng laman? Kaya dapat maunawaan natin. Hallelujah. At gusto ko rin mag-focus mga kapatid dun sa idolatry, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So maaring may masagasaan ako sa kanyang mga pananampalataya. Maaring merong mga nakikinig sa inyo na masagasaan sa inyong mga paniniwala. Pero kailangan kong sabihin ito. Kasi ang sabi ng Biblia, hindi tatanggapin sa langit ang gumagawa ng ganitong mga bagay, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa Isaiah chapter 44 verse 9, masakit marinig ito pero kailangan natin marinig. Walang kwentang tao ang gumagawa ng mga ribulto para sambahin. At mapapahiya ang sino mang sumamba sa mga ito. Sa Exodus chapter 20, ang sabi ng Panginoon, inuutos tayo sa 10 utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan para sambahin. Hallelujah. Amen. Sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin, parurusahan ko hanggang sa ika-4 na salinlahi ang sino mang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, hallelujah, nagbigay ang Panginoon, hallelujah, ng 10 utos na dapat natin sundin. At kasama ito, hallelujah, sa Habakuk chapter 2 verse 18, ang pagkakasabi dito ni Habakuk, kahabag-habag. Yung mga taong sumasamba sa mga ribulto na hindi naman nakapagsasalita. May kamay ngunit hindi nakagagalaw, may mga mata hindi nakakita. Hallelujah, may bibig pero hindi nakapagsalita. Mga kapatid, itong panahong ito na bakasyon, marami dapat ngayon mga nagpoprosesyon. Hallelujah. Pero kailangan natin maunawaan ito, mga kapatid. The truth will set us free. Hallelujah. So, merong mga bahagi sa Biblia, mga kapatid, yung mga santo na sinasamba ng mga tao ngayon, sila San Pablo, San Pedro, so sila sa iba't iba pa mga santo, may San Lorenzo. So, ipinaparada sila. Pero pansinin niyo, may mga bahagi sa Biblia na yung mga alagad ay naranasan nilang sambahin din sila. Tapos sinaway nila. Sa Gawa chapter 14 verse 13 to 15, ito yung panahon na pagpunta nila Pablo at Bernabe sa Listra, sila'y inalayan ng bulaklak ng mga tao doon para sambahin. Pero alam niyo, sinira ni Pablo yung kanyang damit at sinabi niya sa gitna ng mga tao, itigil niyo yan, huwag niyo kaming sambahin, kami tao rin kagaya ninyo. Hallelujah. At ganun din yung sinabi ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 10 verse 25, nung nakipagkita sa kanya si Cornelio, at si Cornelio lumuhod sa kanya. At anong sabi ni Pedro? Tumayo ka, ako'y tao rin kagaya mo. Hallelujah. At meron din bahagi sa aklat ng Revelation, mga kapatid, na si Juan,
At nagpatira pa siya sa paanan ng anghel. At sinabi sa kanya ng anghel, hallelujah, tumayo ka, at hindi ako ang dapat mong sambahin, ako'y alipin din kagaya mo, ang Diyos ang dapat mong sambahin. Mga kapatid, kahit anghel, hallelujah, sinabi kay Juan, hindi ako ang dapat mong sambahin, ang Diyos lang. Sapagkat walang ibang pangalang ibinigay mula sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Hesus lang. Kaya mga kapatid, kung meron man nasagasaan sa pananampalataya ninyo, sa paniniwala nyo, hallelujah, mga kapatid, the truth will set us free. Hallelujah. Maring napasadahan mo ito, pero gusto kong sabihin sa iyo, yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ay sinasabi sa Biblia, hallelujah, ang mga gumagawa ng ganitong bagay ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kaya kung gusto mo, maring ngayon, naririnig natin, puro ang pangangaral ng mga pastor, puro tungkol sa end times, sa muling pagbabalik ng Panginoon. So mga kapatid, hallelujah, malapit na talagang bumalik ang Panginoon. At kung kailangan mangyari yon, kailangan marinig natin kung ano yung mga bagay na magiging dahilan para hindi tayo makarating sa langit. Hallelujah. At ang yung pangatlo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, binanggit dito na hindi makakarating sa kaharian ng langit yung mga gumagawa ng mga immorality. Yung mga merong mga karelasyon na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hallelujah, yung mga nangangalunya, may third party, mga nagsasama ng hindi kasal, mga nagli-live in. Hallelujah, mga kapatid, kailangan mong marinig ito, may hatol ang Diyos. Hallelujah. Baka mamaya naroon tayo sa ganitong sitwasyon ng ating pong mga buhay sa ngayon. Mga kapatid, panahon na para tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Hallelujah. Kung meron kang karelasyon na babae sa babae, lalaki sa lalaki, hallelujah. So humingi na tayo ng tawad sa Panginoon. Panahon na para maghiwalay kayo. Hallelujah. Amen po ba? Mabuti nang mapunta tayo sa langit. Hallelujah. Masakit itong pananalita, yung mensaheng ito ng Panginoon. Actually, kanina pa ako gising, nababagabag ako, Lord, kailangan ko ba itong sabihin? Pero mga kapatid, nasa last days na tayo. Si Juan Bautista, nung panahon na siya'y nangangaral, ang sabi ni Juan Bautista, walang natutuwa sa message ni Juan Bautista. Kasi ang pangangaral ni Juan Bautista tungkol sa repentance. At yung panahon na yon, isa lang din ang mensahe ng Panginoon kay Juan. Repent, for the kingdom of God is at hand. Malapit nang bumalik ang paghahari ang Panginoon, malapit ng paghahari ng Diyos. At ito na rin, same thing, yung sinasabi ng bawat mga pastor natin. Hallelujah, na malapit nang bumalik ang Panginoon. Mga kapatid, ito yung panahon na hindi na kailangan ng taong marinig yung mga bagay na gusto lang nilang marinig. Kasi ang sabi sa ikalawang Timoteo chapter 4, ang mga tao mas pipiliin na nila yung mga gusto nilang marinig na mga preaching. Pero yung tungkol sa yung tatama sa kanila, hangga't maaari iwasan nila yan. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, hindi mo na kailangang iwasan ito. Hallelujah. Hahatulan tayo ng Diyos. Hallelujah. At sa muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, hindi na habag ang dala niya. Hatol na. Hallelujah. Hahatulan na tayo ng Panginoon. Hindi na habag ang dala ng Panginoon. Na sa muling pagbabalik niya, kahit magsisi na tayo, wala na. Kasi tapos na. Hallelujah. Kailangan, ngayon pa lang, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon. Kung ikaw ay nabubuhay sa pagkakasala, hallelujah, ito na yung panahon para ikaw ay lumuhod sa Panginoon at ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, napakabigat nitong mensaheng ito. Parang ayoko nga sabihin, pero kailangan sabihin. Hallelujah. Bakit walang natuwa kay Juan? Bakit hindi natuwa kay Juan yung mga tao sa kanyang pangangaral? Kasi tungkol sa repentance. Bakit si Jeremiah nung nangangaral ng salita ng Diyos, bakit hindi siya pakinggan? Kasi tungkol sa pagkapahamak. Kaya hindi siya pinakikinggan. Pero pansinin niyo, pag ang topic mo ngayon ay tungkol sa pagpapala, tungkol sa mga ayuda, hallelujah. So maaga pa lang nandiyan na yung mga tao. Pero pag tungkol sa pagsaway, walang pupunta. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, kailangan maunawaan natin. Hallelujah. Kung gusto mong pumunta ng langit, meron kang dapat alisin. Naalala ko nung nanliligaw ako kay Pastor Alirio,
sabi, pupunta ako kay Pastor Alirio, liligaw ako. Sabi niya sa akin, ayoko nung may balbas ka, ayoko nung may bigote ka, sapagkat ayoko ng ganon. Sabi niya ganon. So ngayon, nung naliligaw ako, bago ako pumunta sa kanya, nag-aahit ako ng bigote at balbas. Hallelujah. Kasi bakit? Ayaw na nun. Mga kapatid, kung mahal mo ang Diyos, huwag mong gawin yung ayaw ng Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Kung mahal mo ang Diyos, ang mga tao nagmamahal sa Panginoon, hindi ginagawa yung ayaw ng kanyang minamahal. Hallelujah. So kaya ngayong umagang ito mga kapatid, kung gusto mong matanggap ka ng Panginoon, simple lang. John 3:16, balik tayo in the basic. Hallelujah. Ang sabi doon, hallelujah, sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kailangan natin si Jesus. Ang kailangan mo ngayong umagang ito, ang Panginoon sa iyong buhay. Kung gusto mong ikaw ay makarating sa langit, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ang sabi ng Panginoon, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, hallelujah, ang sino mang magkaila sa Panginoong Hesus, hallelujah, ay kakaila ng Panginoon sa harapan ng kanyang Ama sa langit. Pero ang sino mang kumilala sa Panginoon, ay kikilalanin ng Diyos, ng Panginoong Hesus, sa harapan ng kanyang Amang nasa langit. Mga kapatid, nasa iyo ang pagpili. Hallelujah. Maaring accepted or rejected. Hallelujah. So siguro naman walang nagnanasang makarating sa impyerno. Pero mga kapatid, hallelujah, kung yung ginagawa natin, hallelujah, ay evaluate natin. Doon sa mga talatang binanggit ko, sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21, Pahayag chapter 21 verse 8, at sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Mga kapatid, kapag meron tayong ginagawa na nakikita natin, nababasa natin sa talatang ito, mga kapatid, hallelujah, talikdan na natin ang kasalanan. May tatlong bagay to avoid rejection. Una, focus on Jesus Christ. Focus on Jesus. Hebreo chapter 12 verse 2. Hallelujah. Pangalawa, do the will of God. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Dalawang bagay. Magbago ka ng iyong pag-iisip. Ang sabi sa Roma chapter 12 verse 2, magbago ka ng iyong isip upang mabatid mo ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, sumangguni ka sa mga pastor. Hallelujah, na nangunguna sa inyo. Sa Malakias chapter 2 verse 7, ang mga saserdote, tungkulin ng mga saserdote na pangalagaan ang kanyang kawan, at sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung gusto mo malaman kung anong kalooban ng Panginoon, hallelujah, huwag kang pumunta kay horoscope. Marami kasi mga ewan ko kung uso pa ba tong horoscope, kasi nung panahon namin may mga horoscope. Hallelujah. Mga kapatid, wag natin doon ibase. Hallelujah, kung ano yung magandang mangyayari sa buhay mo. Ibase mo ito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At maunawaan mo yan kapag ikaw ay sumangguni sa iyong mga tagapanguna. Hallelujah. So mahirap yung magsasabi, nangusap sa akin ng Panginoon, pero hindi naman nangungusap sa pastor. Hallelujah. So kung meron man dapat kausapin, mga kapatid, lalo na kung merong namumuna sa'yo, unang-una ang kakausapin yung pastor bago ikaw. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, yung panghuli, turn from all sins. Kailangan talikdan natin yung ating mga kasalanan, mga bisyo, mga galit, sama ng loob, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, hindi tayo dadalhin sa langit niyan. Yung mga relasyon, mga immoral, may mga nakikiapid sa kapwa babae, kapwa lalaki. Hallelujah. So sinasabi na ito na yung millennial, kaya uso na daw yung ganon. No, hindi totoo yun. Hallelujah. Huwag tayong maniwala, new normal, new relation. Hindi ganon yun mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, yung mga bagay na immoral, hallelujah, ito yung magdadala sa ating sa apoy ng impyerno. Kaya kung meron man sa inyo namumuhay sa pagkakasala, hallelujah, so ito na yung time to repent. Hallelujah. Kagaya ng pangaral ni Juan Bautista, repent for the kingdom of God is near.
Hallelujah. Malapit nang dumating ang Panginoon. Ito ang kailangang marinig ng mga tao, to repent. Magsisi na kayo at gumawa at patuloy na manalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong umagang ito, kung ikaw man ay nanonood ngayon at naroon ka sa sitwasyon na ikaw ay namumuhay, hallelujah, sa pagkakasala, hallelujah. Mananalangin po ako sa inyo ngayong umagang ito. At unang-una sa lahat, tanggapin muna natin ang Panginoon. Tanggapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Upang matiyak natin that we are accepted doon sa langit na bayan. At hindi lang yon, hindi natatapos doon. Natanggapin mo si Jesus, tapos na, hindi. Kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya yung mga doktrinang lumalabas ngayon, hallelujah, na kapag tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka na, kahit magkasala ka, ligtas ka na. Hindi totoo yun. Mga kapatid, walang kasalanan o makasalanan pupunta sa langit, ang sabi ng Biblia. Kailangan mong humingi ng tawad sa Panginoon. Yun nga mga nasa Mateo chapter 7 verse 21, mga anointed people of God yon. Nireject sa langit. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mag-isip tayo. Hallelujah. Huwag tayong mamuhay sa pagkakasala. Bigyan daan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Nais mo bang tanggapin ng Panginoon sa iyong buhay? So nais kitang gabayan sa maikling panalangin ito. Ama, sa oras na ito, hallelujah, gawin mo itong isang personal na panalangin. Panginoong Hesus, narito po ako, inaamin ko po na ako'y makasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. At sa mga oras na ito, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin. Amen. So ako na lamang po ang mananalangin, so hindi niya na po kailangang sumunod. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Maaring ang mensahe nyo ngayong umaga ay mabigat. Pero sa oras na ito, Lord God, sabi nga ng inyong salita, the truth will set us free. At sa mga oras na ito, Panginoon, kung meron man, Lord, naman sa nanonood sa amin ngayong umaga na namumuhay sa pagkakasala, o may mga bagay na nabanggit ko kanina, Lord, na tinamaan sila. Panginoon, sa oras na ito, Lord God, dalangin ko, tulungan nyo sila. Tulungan nyo po ang bawat isa sa amin, Lord, upang isaayos namin ang aming pong relasyon sa inyo. At sa mga oras na ito, Lord God, nais namin makarating diyan sa langit na bayan. Hallelujah. Upang sa ganon, Panginoon, lahat ng mga pagpapagal na ginagawa namin dito sa lupa, lalo na, Panginoon, yung mga lingkod ninyo, Panginoon, na nagpapagal, O Diyos. Dalangin ko, Lord, na magkaroon ito ng katuturan pagdating ng tamang panahon sa muling pagbabalik ninyo. Kaya, Lord, tulungan ninyo kami, Lord God, na ma-overcome namin, Lord, lahat ng mga temptation. Lord God, tulungan nyo kami, Panginoon, sa pangunguna ng inyong Espiritu, Lord God. Patuloy kayong mangusap sa amin. Dalangin ko, Lord, yung strong conviction ay patuloy naming maranasan. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isang nanonood, maging sa kanilang mga trabaho, sa bawat mga nasa mga tahanan, Lord, na nasa under ng ECQ, GCQ, Lord God, yung pandemic na nararanasan namin, Lord, ay maging daan. Hallelujah. Upang palagi kaming lumapit sa inyo at palagi magkaroon ng panahon para sa iyong mga salita. Panginoon, nananalangin ako ng kaligtasan ay patuloy na dumaloy, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga sambahayan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang Doro Faith Organization sa pangunguna ng aming Pastor Joseph Masaredo. Lord God, ang bawat mga district supervisors, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat mga pastors ng Doro Faith sa loob at labas ng bansa. Lord, ay patuloy niyong pagpalain, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin, Lord, yung mga ibang organization, Lord God, na kung saan kayo ang itinataas sa kanilang mga buhay. Lord, i-bless niyo, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik ninyo, O Diyos, ay masumpungan ninyo kami na nagtatapat sa inyong kalooban. Kaya Lord, maraming salamat po, at sa pandemic na ito nararanasan, Panginoon, maranasan namin, O Diyos, ang kalakasan na nagmumula sa inyo. At kung meron mga may sakit at may karamdaman, Lord, we pray for healing in the name of Jesus.
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, hallelujah. God bless po sa ating lahat. So magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.